Nissan Navara low power issue. Ayan, so galing pala ito ng Liloan, Cebu. Ang panglawas nito ay di na talaga masabtan, na parang gihiluan na may halong barang, kaya dinala agad sa inyong albularyo para maagapan pa ang balatian. At bago pa natin to pagasalusaluhan, I suggest everyone to listen very carefully, kasi parang hindi ako masyadong mahirapan sa aking in English nga wala didto og dinhi. And now let me ask you, are you ready? Anong oras dyan, Libon James? 5:41 PM. 5:41 PM. Ayan. So kahit na wala na tayong oras, gabi na naman tayo rito. So titirahin pa rin natin to kasi marami pang nakapila dito sa atin. Ayan, so engine start. Ayun. So i-try nating i-rev. Ayan, oh. Ayan, so mahirap talaga paakyatin ang RPM rito. Ayan, ang andar ngayon ay nagtuya-tuya na. At halatang halata naman yung RPM dito, nag up and down. At sobrang vibration ang katawan nito. So ngayon, ang gagawin po natin dito ay hindi po tayo gumamit sa ating X-ray machine. Literal na tagna-tagna ang ating gagamitin rito. At pag sakaling hindi makukuha sa ating hula-hula, maunay giingon nga muduol gyud tag manalagna. Ayan, so straight to the point po tayo rito. Unang-una, nag-observe lang muna ako sa makina. At syempre, minsan kailangan din natin na magsilip-silip sa mga possible fuel leak. At dito ko naisip tuloy na tumama na naman ang hula-hula sa inyong albularyo. Ayan, o, klarong-klaro nga nangihi na naman ang kurodo rito. Ibig sabihin, talo na naman ang may-ari nito. At sa mga gustong makaalam dyan kung saan galing ang ihi nito, ayan, o. So kita nyo naman ngayon mga kaalbularyo, yung sa mismong fuel line tube na malapit sa suction control valve, at doon umihi-ihi ang sweet 16, kaya hinigpitan ko lang ng konti kasi konti lang naman ang singil ko nito. At sa mga nagtaka dyan kung anong gipang-ibot ko rito, ganito talaga ang aking estilo aron sa pagsiguro nga sureball ang trabaho. Pinasirit-siritan ko lang ng mahiwagang contact cleaner ang lahat na injector socket para walang duda sa mga lost contact. Dating gawi, gihinginlan ko ngayon ang mga diliingon nimo, diliingon nato di ay, para sa pagsiguro na kahit kailan ay di na talaga sila pumasok sa katawan nito. At pagkatapos kong nag-orasyon, gidali-dali kog hulbot ang map sensor. Wala talaga akong kumpiyansa diring dapita para di naman ako mapahiya sa tag-iya. At sa eksinang ito, sinilip ko rin ang turbo boosting hose rito. Alam naman natin na ito po ay isa sa pinakasikreto sa low power issue. At kita naman natin ngayon na yung hose dito ay bumigay. Ayan, oh. At hindi na nakahigpit ng maayos dito. Kasi yung hangin na hihigupin papuntang turbo ay hindi na siya buo. Kumbaga mayroon na siyang air leak. Normally po ay magkakaroon talaga ng low power issue pag mayroon ng singaw. So isa po ito sa mga tandaan natin. Kailangan ay hindi lang muna tayo magkuri-kuri ng ano-ano dyan. Titingnan lang muna natin yung mga dinaanan ng hangin para hindi masyadong umiiyak yung may-ari. Yan, kitang-kita naman natin ngayon na bumitaw yung hose rito. At kita rin natin na yung lock dito ay naiwan na. At ngayon, itry lang muna natin tong ikabit ulit. At pagkatapos nyan, paandarin natin ang makina. Alright. Kinabit ko agad yung hose rito at hindi na lang tayo magpadugay-dugay pa diring dapita para magkaalaman na rin kung tatama ba ang aking patsamba. Yan, so tingnan lang muna natin ulit rito. Pagkatapos na nating ginawa, itry lang muna nating i-rev ang makina at focus po tayo dito sa RPM kasi kanina ay mag up and down. Ayan, oh, so kita naman natin ngayon mga kalbularyo ay nakastable na po ang RPM needle ngayon. Ayan, so itry nating i-rev. Ayun. Ayan, oh. So kita nyo ngayon mga kalbularyo ay sobrang responsive. Uulitin natin. At dahil sa sobrang malakas na ang hatak nito, ayan, so pinaatras ko agad ang lubot nito kung kumpirmado na ba talaga na uubra ang aking gipangbungkag diring dapita. So ayan po mga kalbularyo, nag-road test na po tayo ngayon. At feel na feel talaga natin ngayon na sobrang malakas talaga yung hatak ng makina. Time check, Lebon James, anong oras yan?
Alas 6:20. Gikuha man nimo og 40 minutos dol. Mo na gingon nga way sipyat sa tsamba. So natsambahan na naman tayo ngayon. So now I declared, problem solved na naman po tayo rito. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sa kanunay, dalaygon ng Diyos.